Gusto mo magpari talaga. Nasa process ako ng formation na magpapare. Totoo ba na yung ginastos nyo sa kasal is worth 200 million pesos? Yung gown mo daw worth 10 million? Kumalat yun sa mga GC, Telegram. Balak sana namin ipakulong. Yun na yung Time pinakamabigat na naranasan namin sa buhay namin. Naintindihan na namin bakit siya nangyari. Thank you Lord ka na nangyari yan. Kasi after nun, blessing. Anong wedding namin, may in-invite siya na hindi ko gusto. Ka naman mag-i-invite ng tao na ayaw mo namang makita sa wedding. Kapag sinabing diamond, mahal. Nagtataka ako pag punta natin dito, mura. Kaya nga sabi ko, totoo pa kasi yung mga nabibili namin mahal. That's a good question. Hi, I'm Charo from Maddox Jewelry, your cheapest natural diamond supplier from the Philippines. Trusted by many celebrities and known personalities. Another day, another diamond. Ay, napili mo. Ito po. Ganda. Ang ganda niya. Yung mga dancing diamond namin, nakita mo. Opo. Ang cute nga. Diba? Pag suot mo siya, kahit hindi ka gumagalaw, talagang gagalaw yan. Parang gusto ko pala nito. Sige, isama na natin. This is very hard to get. Ayan, okay na kami. Ito ang ganda. Hindi po okay na po, na-compute na po namin. Kumawala na po sa budget namin, Ang mama. ganda nito. Super ganda niya. Oo nga, partner pa. Sa susunod po, feeling ko sa anniversary gift po niya. Ako eh. Ganda nito, promise. Kaya nga, ang lalaki nga eh. Gusto ko lang mga buo-buo. Bakit muna? Ba't gusto niya pong buo-buo? Pag buo-buo, sinasabi, yan talaga yung mga isang whole na diamond. Pag binenta mo kasi yan, it's expensive. Kumpara natin. This is sample. O, kunyari, ito na lang pong binili Yes. namin. Oh. Ang natural diamond kasi, pag nakukuha sa earth, rough diamond. Yung parang bato yan, na talagang burog-burog, ganyan. Ngayon, rough diamond na yon, it's very hard makabuo ng isang malaki out dun sa bato na yon. Alimbawa. Tama. Yes, so isang bato na yon, mahirap makakuha ng isang buo na ganyan kaganda. Kumbaga, rare siya. So itong mga maliit na to, chap-chapin Parang mo lang madali yan, lang yan. madali lang siya. Huwag na nga. Sumuko, huwag niyo palit na yung buo. Rare pala yun. Kaya pala yung buo. Etong sing-sing ko na to, if you will buy this outside, siguro mga 5M, 6M, 8M. Pero akin na po. But this one, binibenta ko lang to ng nasa 980,000. Bakit po? Bakit? Siyempre, mura nga kami. Like the yellow basket. Ay, Di ba yun? Di ba? O, diba? chismis talaga yun. Na mura daw dyan. Ang Maddox. Alam mo, chismis lang. Mura nga sila. Ito, 2 karat na buo, 2 karat, 2 karat. So, 4 karat total. Pwede siyang pang lalaki. Talaga? Bagay ba? Oh. Ay, oo. Check out mo. Sa'yo, oh. Diba? Like yung aking mga maliliit. Pwede mo siyang suotin sa'yo. Parang hiraman. Hirap. Tapos next time sa kanya naman, may yellow gold, may white gold. Ang dami natin nabili. Ito kasi nilalagyan yan usually ng mga pendants if you want. Oo. Ito maliliit. Hindi po Ito yan kasha. Okay. Ay, so depende. Ito kasi to. Kasha. So, dapat pag mabili ka ng pendant ng mga malalaki ang sige. Kasi ang ginagawa nila, di ba makita mo yung iba, ito, tapos lalagyan nila ng mga pendant. Kunwari, pendant na malaki kunwari naka-purple ka, purple na pendant. Oo. Ano tawag sa ganun? Tennis. Di ba bagay? O, diba? Nox. Ang ganda ng ano. Ito ang bagay din. Natulog. Diba mo? Grabe. Pwede naman ito pang lalaki, oh. Yan. Parang bakit... Yan ang nagsabi ng mga gusto ko nito. Tema, tingnan mo to siya. Oh, ayan. Sakto to sa kanya. Shucks. Ibibilin lang po ako sa labas. Ganda, di ba? Simple lang. Pero may mga panlalaki kayo dito. Yan, pwede yung panlalaki Hindi po yan. hindi po yun. Hindi po yung ganito. Yung tig 10,000 lang po. First time mo bang bumili ng diamond? Ngayon na ganito kadami. Oo, first time. Kasi nga, before, ang tingin namin dyan, parang aksaya ng pera lang. Kasi syempre, parang pag i-compare mo yung gold at saka yung diamond, di ba? Parang gold lagi. Kasi Oo. tumataas yung value. Pero pag diamond daw, parang, ay, aksaya. Pero hindi pala. Hindi totoo yun. Kasi una, ang setting namin is 18 karat
karat yellow gold. So ito mismo may value. And then the diamond, siguro po, hindi ko naman nilalahat. Yung ibang mga tao kasi or mga stores or sanlaan, they don't know how to assess the value of the diamond. Ang lagi nilang paningin sa diamond sa Pilipinas is puwet ng baso, zirconia. Kasi karamihan before, di ba? Pag bibili ka sa mga gintuan, ang bato dyan, di ba no value? Pero kasama sa timbang. Hindi ka sa diamond ngayon. Opo, diamond ako Mas ngayon. Ano yung feeling mo? Parang kumikinang-kinang ako. Kumikinang-kinang. Hindi na ang ganda. Parang feeling mo ang ganda-ganda mo. Buhay na buhay, kumikinang ka. Pati ito, ayaw niya before din ng mga diamond. Di kasi ang iniisip ko, pag sinabing diamond, mahal. Kaya nga nagtataka ako, pag punta natin dito, ang dami nating mabibili kasi Oo, mura. Kaya nga sabi ko, totoo pa kasi yung mga nabibili namin mahal. Kaya ano mo paliwanag, bakit si Maddox sobrang mura kumpara doon sa ibang diamond store? That's a good question. Parang ano ba, Miss Universe? Kami sa Maddox is hindi kami bumibili ng paisa-isa, dala-dalawa, 5-5 piraso, 10 piraso, no. Meron kaming proseso sa business namin, parang pag nagluluto ka, kami nag-uumpisa sa, pupunta kami ng palengke, bibili kami ng ingredients, lahat ng ingredients na yon, kami ang nagpe-prepare. Kami rin ang gagawa, kami rin ang babenta. So medyo matrabaho lang yun actually, medyo mahirap, pero kakayanin. Pero maganda, kaya nyo magbenta ng mura na tunay. Anyway, ako naman may tanong. Marami na baliktad. Ready ka na ba? Ano po yun? Handa ka na ba? Parang si Hi, Ma'am Corina. Kaya nga mayawig nga kayo. Ah, Saan ba nanggaling yung pangalan mong Mercedes? Sa palabas po yun yung Maria Mercedes. ah, Si tatay. Oo. Kasi nung dati pa, 2 kapatid kong lalaki, wala pang babae. Si tatay, sexy kay Talia yun. di ba? Talia. Sabi niya, once na magkaanak ako ng babae, papangalan ko dyan. Mahaba pa nga po yun eh. Maria Mercedes Concepcion. Lasak. Hindi ko haba. Buti na lang hindi natuloy. Kasi totoo, ang pangalan ni Mercedes dun sa teleserye, Maria Mercedes. So, Na Mercedes- sumasayaw-sayaw pa siya. Hindi ko nakuha yung mga sayaw-sayaw. Kakatapos lang ng kasal nyo ni Julius. Yes po. Yan. Congratulations. Thank you po. Ilang taong naging kayo? almost 5 years. Almost 5 years. First boyfriend mo siya? Hindi po, pangalawa. Siya tanongin niyo pang ilang girlfriend. Ikaw pang ilang girlfriend mo? Pangatlo ata. Ay, Ngayon ko lang din alam. Apat. Sorry, apat. Ay, Apat pala, sorry naman. ayoko na po. Sino talaga? Paano kayo nagkakilala? Ano po, simbahan po yun, panuluyan. Ano panuluyan? Pagsasadula ulit yung nativity, pagkapanganakan ni Jesus Christ, so gumanap kami Joseph at Mary. Kon siya nun, seminarista siya nun. Oo. Magpapari talaga siya eh. Dati. Magpapari siya. So parang kaya pinag-ulitan dun sa simbahan, pag pinag-partner kayo, naku, magkakatuluyan yan. Ganon kami naman parang syempre, hindi man yan kasi magpapari. Wala sa balak. Wala sa plano mo talagang parang gusto mong ituloy talaga yung pagiging, gusto mo mapunta sa church, gusto mo magpari talaga. Hindi naman total, kasi hindi pa naman ako totally firm na magpapare, pero nasa process ako ng formation na magpapare. Oh, kasi nasa seminaryo na siya nun eh. Tapos pinag-partner lang kami, tapos parang kinikilig ng konti. Pero di ka nag-isip na magpapari to. Ayoko talaga, role ko yun, parang ayoko sa seminarista. Akala ko po kasi pag pumasok ka ng seminaryo, matik magpapari ka na, hindi pa pala. Pero nung time na yun magkakilala kayo, nasa loob ka talaga, nagsaseminaryo ka. Pandemic lang nung kaya pinalabas muna kami, tapos sa convento lang ako. Tapos pinag-partner kami, tapos after ilang months, bumalik ulit ako ng seminary, saka lang ako lumabas. So doon mo naisip. Doon ako nag-decide na, okay, lalabas ako para sa kanya kasi pili ko siya na talaga, parang gano'n. Ang hirap nun, isa yun sa pinakamahirap na desisyon. Parang ang hirap mamili. Kasi meron kayong calling, di ba? May tinatawag na calling. Calling talaga kasi andun na. Tsaka hindi lahat ng tao may calling eh. May calling din naman po, pero sa pagkaasawa na. Yung relationship nyo, from Gift from God. gift from God. Kasabi ni God, okay, bibigay ko na siya sa'yo. Kasi yung finorm din naman po kami doon, parang sinabi naman na hindi ka man maging mabuting pare, at least mabuting ama or mamamayan na lang. Meron kang sinabi na hindi reunion ng kasal. Bakit mo nasabi yun? Kasi nung wedding namin, ang dami kasi mga hinahanap ng mga tao. Asan si ganito? Ba't wala sa kasal mo si ganyan? Kasi syempre, parang konti lang yung nahagip ng camera, no? Pero sa tunay, ang dami naman talaga, parang almost 200 nga yung invite namin doon. Pero gusto kasi namin na yung wedding namin, lahat nung nandun ng mga tao, yun yung malapit talaga sa heart namin. Kasi ba't ka naman mag-i-invite ng tao na ayaw mo namang makita sa wedding? Big day mo yun, tapos sisirain lang natin. Pag nakita ko yung mukha, ay ba yan? Wala na siya, yung kasal, diba? Alam niyo po ba, hanggang 12 AM yung wedding namin, ang dami pa rin nag-stay. Dahil nga, lahat yun, mapa-artista man o hindi, may relationship kami doon, nag-uusap kami off-cam. So, kaya yun, nung wedding namin, masasabi ko na sobrang successful siya. Hindi dahil bongga siya or what, kundi dahil nandun yung mga taong gusto namin makita sa wedding.
So yun, hindi reunion yung kasal kasi nga may mga hindi din kami talaga in-invite. So parang yung ibang tao nag-isip na, ba't nyo kami in-invite? May naggaganon ba? Kasi di ba dati parang ganun, pag kasal dapat lahat i-invite mo. Eh, ang ending nun, pumapangit yung kasal, nagiging sad yung couple. Kasi parang may in-invite siya na hindi ko gusto, may in-invite ako na hindi niya gusto. So yun, hindi nga reunion yung kasal, pwede namang after ng kasal siya tayo magkita-kita. Marami akong nababasa kasi talagang mga write-ups or yung mga nasa social media na totoo ba na yung ginastos nyo sa kasal is worth 200 million pesos? Yan na. Anong mga sinasabi yung amount? 100 million, 200 million. Yung gown mo, worth magkano yung gown? 10 10 million daw. So Daw. yung gown mo daw worth 10 million. Totoo ba yun? Hello? Hindi naman po. Siguro sila mukha lang ganun yung price. Pero Kasi hindi magaling naman po. gumawa. Magaling. Yung mga sa supplier po na, shout out. Hindi po totoo. Sobrang layo sa totoo nung price. Price. Pati hindi naman kami magagastos ng ganung kalaki. Ibibili na ng diamond. Ibibili ko na lang ng diamond sa Maddox. Pero more or less talaga yung kasal nyo, normal, expect. Okay lang. Magkano mga ginastos nyo? Sakto lang po. Kasi syempre kami naman din, may pagka-practical din naman po kami. Sa mga lumalabas po dyan na ang wedding ay 175, 200 million. Fake news. Fake news po. Ay, parang engagement niya. Bakit 2 beses nag-propose sa'yo si Julius? May paghawak na. Siyempre, 1 year na po yung Charis. nag-propose ako. Tapos, ikakasal na kami noon a week before. Gusto ko lang ma-sure na yes pa rin yung sagot niya sa akin. Yun. Yun. Bakit? Kinakabahan ka ba? Baka mag-back out? Ganon? Hindi naman. Gusto ko lang sure na ma-sure talaga na yes pa rin talaga yung sagot niya. Hindi nagbabago. Ako pa rin gusto niya makasama habang buhay. So, kung mag-back out ka, pipilitin pa rin kayo. Kaya pala sinisigurado mo. Kasi nung nag-propose kasi siya nung una, andun ang family ano. Opo. Tapos yung pangalawang nag-propose siya, kami na lang Intimate. dalawa. Inisip mo na na-pressure siya because nasa harap ng family. Sure Hindi naman. naman. Ito naman. Kahit 10 beses ka mag-propose, yes nang yes. Ano nagustuhan mo sa kanya? Maliban maka-Diyos siya, positive siya lagi. Alam niyo naman sa social media yung ang daming negative, ganyan-ganyan. Siya yung support system. Ikaw nakakaranas ka ng bashing, everything. Opo naman, di naman po mawawala yan. Parang kahit ano namang gawin, may positive at negative. Pero yun nga, di ka laging nasabi kung yung punong hitik sa bunga. Siya yung babatuin. Babatuin. Siyempre, minsan ma-hurt ka. Kasi parang ang bilis-bilis na mag-judge ng tao ngayon. Ano yung pinaka-grabing naranasan mo sa social media na talagang yun nasaktan ka, na matagal ka naka-move on, na inisip mo nang inisip siya? May issue siya before. Then parang katapusan na siya ng career. Yo, sobra. Tapos, nakita kasi yung katawan ko nun sa Yung video. buong katawan niya. Pumunta Na-upload ko siya ng ng mali. shampoo. Nawala yung pagka-edit. Na-edit kasi na yun, dapat ang kita ito lang, ihap lang. Tapos may nagkaroon ng mga problema like kuryente, internet, ganun. Napasama yung buong katawan na hindi niya alam. So, Nawala kumalat yung yun. mga inedit. Pero bakit na nalalabas na hindi... Hindi, ako po yun. Akong nag-upload nun. Kasi kala niya edited na. Kasi retry lang yun sa TikTok kasi yun. Parang pag na-stop pala yung pag-upload, yung mga inedit mo, babalik ulit. Back to zero ulit. Yung mga kinat mo doon, wala yun, babalik ulit. So yung mga kinat ko, nandun pa din pala. Tapos nakita ko lang yung may nag-comment, ate, may hindi ka na-edit. Ilang minuto na siya nasa social media nun? Minutes lang po. Kasi, pero yung na-delete siya, deleted na siya, 400 lang yung nakapanood. 400 as in 400 Hindi man 400,000 na 400. 400 lang yung Tapos nakapanood. lumabas siya, 3 2 months? months na. 2 months, 3 months. Kinuha yung buong katawan mo parang nakahubad. Kumalat yun sa mga GC, Telegram, mga ganun. Hindi nyo nakuha kung sino yung may gawa. Na-trace niya, ang galing Na-trace ko, niya. ang galing ko. Tinrace niya Tinrace isa-isa. ko, saan mo nakuha yung video, ganito, ganyan, hanggang sa isang tao na lang. Doon sa 400 na nakanood, Hindi po, yung may mga nag-send lang sa akin ng video nun na, uy ate, yung video mo nasa GC namin. Sino nag-send sa GC? Kinukunta ko pa talaga isa-isa. Nagkataon na May isang taga Mindoro. May isang taga Mindoro. May isang taga Mindoro. So, syempre na ay, taga Mindoro. Siya nagpakala sa Mindoro. Taga Mindoro din ako. Syempre, interesado sila. Hanggang sa pinasa-pasa na siya. so nakausap mo yung tao na yun na nag-spread ng Pinuntahan video lang mo. namin tapos parang balak sana namin ipakulong or ganyan. Ay, or Parang naawa na lang din. Estudyante? Estudyante, Yun yung graduating hindi pa. alam ng mga tao. Ang isip nila parang binayaran kami para hindi kami magsalita. Hindi yun na alam na. Sa totoo lang, hindi na namin siya tinuloy. Naawa kami sa bata. Naawa na kami kasi graduating ata yun. Malay mo, baka siya yung inaasahan Baka pa. mamaya Ganun. breadwinner pala siya. So yun na yan. Pinapa sa Diyos na lang namin. Oo. Sinabi mo natanggal
totally na yon. Hindi po, sabi lang namin, gawin nung school yung part nila. Kung paano nila Ididisiplina yung bata. Ilang taon na? Graduating na ng college eh. Parang hindi niya intention talagang sirain kayo. Parang ganon. Doon pa lang sa part na i-upload mo yung katawan ng iba, ay ipapasa-pasa It's mo. forward. Sa sobrang kalat, na-interview kami nun sa Togo. Nito. So yun, kala namin katapusan na. Ayun na yung One time pinakamabigat na naranasan namin sa buhay namin. Kaya after na sabi ko, malampasan lang natin to, ilang linggo lang yan, pagdadaanan lang natin yan, marulungkot tayo after yan. Magiging maluwag na sa atin kung paano natin siya ikikwento sa ibang tao kasi nalampasan na natin siya. Pero lagi namin ngayon, syempre naintindihan na namin bakit siya nangyari. As in, mapapa-thank you Lord ka na nangyari yan. Kasi after nun, blessing. Ba't ka Mangyan pala yung ano mong pangalan? Pag taga Mindoro kasi sinasabi nila Mangyan daw. Yun pa kasi Bata pa kami, Bata pa kami, Mangyan ang tawag sa amin. Kasi ang sa Mindoro, di ba, yung old people, yung mga katutubo nyo, Mangyan. So yun sa Mindoro. So pumunta kami ng Manila, kahit kami Tagalog talaga, pagpunta namin, taga Mindoro ka, ibig sabihin Mangyan ka. Ang mga taga Mindoro makaka-relate sa amin. Tapos parang, kunwari, pag pumunta ka sa ibang bansa, mga taga Mindoro ka, di, ano ka pala, kabayan, kamangyan. Ganon. Tapos, puso nun yung nilalagyan ng ka. Kabayan. Tapos may salita kayo sa Mindoro na, ano nga yung laging yung word sa Mindoro? Makain. Halo-halo na kasi. Makain. Di ba? Kakain dapat. Sabi, makain, Kain na, maligo na. Ayun. Tapos meron kayong parang yung salita nyo gumaganon. Na umaalon. Accent, umaalon. Parang cute nga eh. So eto, total. Yun. So bayaran na natin to. Pero yun. Siya talaga nagbabayad. Ayan. Hindi ako, kahit piso wala ako. Uy, siya talaga nagbabayad. Kasi di ba sabi sa'yo dati, ikaw daw yung nagbabayad lagi. Laging ganun eh. Pero sa tunay, alam niya ng pamilya ko siya. O sa mga nang baba, siya nagbabayad talaga. At anak, another day. Another diamond. Thank you so much sa inyong dalawa. Congratulations, bagong kasal. Thank you po. Thank you, ma'am. Congrats.